Ang aklat ng mga hukom, kabanata 6. Paglipas ng panahon, si Abimelech na anak ni Gideon ay nagpunta sa Shechem sa mga kamag-anak ng kanyang ina. Sinabi niya sa mga ito, "Itanong ninyo sa lahat ng taga Shechem kung alin ang gusto nila. Pamunuan sila ng 70 anak ni Gideon o ng iisang tao. At huwag ninyong kalilimutang ako'y dugo ng inyong dugo at laman ng inyong laman." Ang mga taga Shechem ay kinausap nga ng mga kamag-anak ng ina ni Abimelech. Pinagkaisahan ng mga ito na siya na ang mamamahala sa kanila, sapagkat siya naman ay kamag-anak nila. Binigyan nila si Abimelech ng 70 pirasong pilak mula sa kabangyaman ng templo ni Baal Beret. Ginamit niya ito bilang pambayad sa ilang tao roon na walang magawang magaling at sila'y sumama sa kanya. Nagpunta siya sa Opra sa bahay ng kanyang ama at pinatay sa ibabaw ng isang malaking bato ang kanyang 70 kapatid na ama niyang si Gideon. Lahat ay napatay niya liban kay Hotam na siyang pinakabata sapagkat nakapagtago ito. Ang mga taga Shechem at Beth Millo ay sama-sama nagpunta sa may malaking puno sa Shechem at ginawa nilang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Hotam, tumayo siya sa taluktok ng bundok ng Herezem at mga taga Shechem, "Makinig kayo sa akin upang makinig sa inyo ang Diyos." Isang araw, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari nila. Sinabi nila sa ulibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang ulibo, "Hindi ko maiiwan ang paggawa ng langis na ginagamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao para maghari lamang sa inyo." Sinabi nila sa igos, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ngunit sumagot ang igos, "Hindi ko maaaring itigil ang pagbibigay ng masarap kong bunga upang pagharian ko lamang kayo." Kaya sinabi nila sa ubas, "Ikaw na maghari sa amin." Sumagot ang ubas, "Hindi ko maaaring itigil ang pagbibigay ng alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao upang pagharian ko lamang kayo." Kaya sinabi nila sa halamang matinik, "Ikaw na nga ang maghari sa amin." Ang sagot ng halamang matinik, "Kung talagang gusto ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy sa aking mga tinik upang sunugin ang mga sedar ng Ngayon, patuloy ni Hotam, sang-ayon ba sa inyong malinis na hangarin na ginawa ninyong hari si Abimelech? Iginalang ba ninyo ang alaala ni Gideon at nilapastangan ninyo ang kaniyang pamilya? Alalahanin ninyong kayo'y ipinaglaban ng aking ama. Itinaya niya ang kaniyang buhay upang iligtas kayo sa mga Medyanita. Ngunit kayo'y kinalaban ninyo ang sambahayan ng aking ama. Pinatay ninyo ang 70 niyang anak sa ibabaw ng isang bato at si Abimelech na anak niya sa kaniyang aliping babae ang ginawa ninyong hari sapagkat kamag-anak ninyo. Kung iyan ang inaakala ninyong dapat iganti sa kabutihan sa inyo ni Gideon at sa kaniyang sambahayan, ipagpatuloy ninyo. Magpakaligaya kayo, pati si Abimelech. Ngunit kung hindi sana'y sumiklab ang apoy mula kay Abimelech at tupukin ang mga lalaki ng Shechem at Beth Millo, sumiklab sana ang apoy mula sa mga lalaki ng Shechem at Beth Millo at sunugin si Abimelech. Pagkasabi nito'y patakbong umalis si Hotam at
nagtago sa Beer dahil sa takot sa kapatid niya si Abimelech. 3 taong pinamumunuan ni Abimelech ang Israel, ngunit nagpadala ang Diyos ng espiritu ng hidwaan sa mga taga Shechem at kay Abimelech. Dahil dito, naghimagsik ang mga kalalakihan ng Shechem laban kay Abimelech. Nangyari ito upang pagbayarin si Abimelech at ang mga nagsulsol sa kanya na patayin ang 70 anak ni Gideon. Ang mga taga Shechem ay naglagay ng mga tauhan upang tambangan sa bundok si Abimelech. Hinaharang nila ang lahat ng magdaan doon. Nabalitaan ito ni Abimelech. Noon, si Gaal na anak ni Ebed ay nagpunta sa Shechem kasama ang kaniyang mga kapatid. Nagtiwala naman sa kaniya ang mga taga roon. Namitas sila ng ubas. Ginawa itong alak at sila'y nagpista. Sa kainitan ng pista ay pumasok sila sa templo ng kanilang Diyos-Diyosan. Kumain sila roon at nag-inuman habang patuloy na kinukutya si Abimelech. Sinabi ni Gaal, "Bakit ba tayo pasasakop kay Abimelech? Sino siya? Kung ihahambing sa mga taga Shechem, hindi ba anak lamang siya ni Gideon? At pati ni Sibol ay sunod-sunuran sa kanya. Bakit nga tayo pasasakop sa kanya? Ibangon ninyo ang karangalan ng ninuno ninyong si Hamor. Kung ako ang mamumuno sa inyo, tiyak na matatalo natin siya. Sasabihin ko sa kanyang ilabas na niya ang buo niyang hukbo at maglaban kami." Nabalitaan ni Sebol na tagapamahala ng lungsod ang pinagsasabi ni Gaal, kaya't ito'y nagalit. Nagsugo siya kay Abimelech sa Aroma at ipinasabi, si Gaal at ang kaniyang mga kamag-anak ay narito sa Shechem. Pinag-aalsa nila ang mga taga Shechem laban sa iyo. Kaya mamayang gabi isama mo ang iyong mga tauhan. Magtago muna kayo sa labas ng lungsod. Bukas, pagsikat ng araw, bigla kayong sumalakay. Kapag lumaban sila Gaal, gawin mo na sa kanya ang gusto mo. Kaya't lumakad si Abimelech at ang kanyang mga tauhan. Sila'y nag-apat na pangkat at nagtago muna sa labas ng Shechem. Kinaumagahan, tumayo si Gaal sa may pagpasok ng lungsod. Si Abimelech naman ay lumabas sa kanilang pinagtataguan. Nang makita sila ni Gaal, sinabi nito kay Sebol, "May mga taong nanggaling sa kabundukan." Sumagot si Sebol, "Anino lamang ng bundok ang nakikita mo? Ang tingin mo lang ay tao." Sinabi ulit ni Gaal, "May mga taong bumaba sa may burol. May isang pangkat pang nagmumula sa may sagradong puno ng ensena." Sinabi sa kanya ni Sebol, "Tingnan ko ngayon ang yabang mo. Di ba't itinatanong mo kung sino si Abimelech para sumakop sa atin? Sila na iyon. Bakit di mo sila labanan?" Tinipon nga ni Gaal ang mga taga Shechem at hinarap sina Abimelech. Ngunit natalo siya, kaya napilitang tumakas. Hinabol siya ni Abimelech at marami ang nabuwal na sugatan. Hanggang sa may pagpasok ng lungsod, nagbalik na sa Aroma si Abimelech. Si Gaal naman at ang natitira pa niyang kamag-anak ay pinalayas ni Sibol sa Shechem at pinagsabihang huwag nang magbalik. Kinabukasan, ang mga taga Shechem ay lumabas ng bukid at ito'y nalaman ni Abimelech. Pinagtatlong pangkat niya ang kaniyang mga tauhan at sila'y nag-abang. Nang makita nila ang mga taga Shechem, pinatay nila ang mga ito. Ang pangkat ni Abimelech ay nagmamalaking nagpunta sa pagpasok ng lungsod upang magbantay. Samantalang, pinapatay ng 2 pangkat ang mga tao sa kabukiran. Sina Abimelech ay maghapong nakipaglaban sa mga taga Shechem bago nila naubos ang mga taga roon at nasakop ang lungsod. Pagkatapos, iginuho nila ang buong lungsod at sinabugan ng makapal na asin ang lupa. Nang mabalitaan ito ng mga nakatira sa kastilyo sa Shechem,
Nagtago sila sa templo ni Baal-Beret. Nalaman ito ni Abimelech, kaya isinama niya sa bundok Salmon ang kaniyang mga tauhan. Pagdating doon, pumutol siya ng mga sanga ng kahoy at pinasan. Lahat ng tauhan niya ay pinakuha rin niya ng mga sanga ng kahoy. Nagkanya-kanya sila ng pasan at sumunod kay Abimelech. Ang mga ito'y itinambak nila sa ibaba ng tore at sinunog. Namatay lahat ang nasa loob nitong may 1,000 katao, pati mga babae. Pagkatapos sina Abimelech ay nagtuloy sa Tebes at sinakop iyon. May matibay na tore doon na pinagtataguan ng mga taga-Tebes. Nang makapasok na ang lahat, sinarhan nila ang daan at sila'y umakyat hanggang sa tuktok ng tore. Sinundan sila ni Abimelech at susunugin na sana ang tore. Ngunit siya ay binagsakan ng malaking bato ng isang babaeng naroon at nabasag ang kaniyang bungo. Kaya't dali-dali niyang tinawag ang kaniyang lingkod at sinabi, "Patayin mo ako ng iyong tabak, para hindi nila sabihing babae ang nakapatay sa akin." Kaya siya ay sinaksak ng kaniyang lingkod at namatay. Nang malaman ng mga Israelita na patay na si Abimelech, nag-uwian na sila sa kanya-kanyang tahanan. Sa ganitong paraan, si Abimelech ay siningil ng Diyos dahil sa pagpatay sa 70 niyang kapatid. Pinagdusa rin siya ng Diyos ang mga taga-Shechem tulad ng sumpa sa kanila ni Hotam na anak ni Gideon.